Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumaraan ang bansa sa napakahirap na panahon kasunod ng iskandalo sa flood control projects. Inialin tulad ng Pangulo ang katiwalian sa isang cancer na kailangan ng major surgery para mawala. Humingi ng paumanhin si Pangulong Marcos dahil sa paghihirap na nararanasan ng taong bayan, subalit binigyang diin na kailangang gawin ang mga reforma. Kailangan anyang pagdaanan ang sakit at hirap para maghilom at umunlad muli ang bansa. Kumpiyansa naman ito sa katatagan ng mga Pilipino at naniniwalang mabilis tayong makababawi. Narito si Pangulong Marcos. I am sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done. The things that we have discovered that have been being done for the last 3 decades will just continue. So we have to go through the pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we are Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang administrasyon sa kampanya laban sa pang-aabuso at entitlement at handang magtrabaho 24/7 para maisakatuparan ang mga kinakailangang pagbabago. Lakay? Pero Miss Let, anong reaksyon ng Presidente sa resignation ni Secretary Babe Singson sa ICI? Oo, sa ngayon Lakay, wala pa kasi yung fellowship kagabi, light moment. So, wala munang mga balitang pinag-usapan. Ito bang speech ni Presidente bago ba nag-resign si Secretary Babes? Tapos na Lakay kasi gabi yan kagabi. Gabi ito. Kagabi ba ito? Sa Malacanang ba ito? Aba. Oo, Lakay. Pero yung resignation, di ba, mga hapon. Ayan, aba. Gusto ko yung attire ng Presidente Bonget ngayon Ayan. Casual lang Lakay. Casual lang tsaka parang ayan, parang si ginagaya niya ito si Secretary Vivencio Dizon ng DPWS yung mga ganyan style ni Secretary Vince Dizon Naka long sleeves, nakalilis, ayan, di ba? Ayan, kasi nating makita na ganyan yung presidente, laging formalan. Minsan naka yung Marcos Polo Jack. Ayan. Polo. Ayan, gano'n. Anyway, so yan ang so wala pang tanungin natin si sino yung nakakabobo? Si ba yun? Si nakakabobo. Ano ba isang sinabi niya? Nakakatanga. Nakakatanga. Nakakahiya. Nakakahiya. Si Auntie Claire. Ayan. Ano sabi ni Auntie Claire? Ayan. Wala pa. Maghihintay tayo ng reaction mula sa palasyo Lakay. Ayan. Oo nga naman mukhang di pinapasweldo. Magkano ba ang sweldo ng mga members ng ICI? Ba't nag-aabono itong sa lahat ng mga Ilocano? Ito pang pinag-abono ninyo. Pulis pa. Ayan. Although na general naman, naging PNP chief. Ayan. General Azurin. Ayan. Abay, 2 million na rin yung kanyang inaabono. Ang laki naman. Maubos ng pabaon yan. Retirement pala. Baka kailangan makumusta Lakay sa sa DBM kasi binanggit naman na paglalaan na ng pondo yan ng edukatibo noong buuin yung ICI. Ayan. Okay. Ba't nga ba ganun? Ba't ayaw pagbigyan yung kahilingan ng ICI na bigyan sila ng additional powers? Subpoena man lang subpoena power kaya contempt powers. Ba't wala silang ganun? Paano meron silang subpoena power pero walang contempt power. Walang contempt powers. Ayan. At saka hindi pwede mag-issue ng whole departure order. Ayan. Di ba? Importante yan. Kaya tuloy iba. Tumakas na. Ay, nako talaga buhay. Teka muna, kumusta ang bagong executive secretary? Ayan. Mula nung naupo ang Secretary Raperto bilang little president, wala pa yata narinig na statement sa kanya. Ayan, kaya ba niyang gampanan yung role ni Apo Lucas Bersamin? Unang-una, hindi abogado itong si although na magaling sa finance, economy, ang economist na ang Ralph Recto. Pero
yung isang pagiging abogado, kailangan niya ng lethal president, Miss Let? O baka busy pa lang Lakay dahil sabi mo nga yan, kauupo lang. So baka marami pang inaasikaso. Ayan. Recto. Busy yata sa Malacanang, ay sa Batangas ha? Pinag-aayos pa yata si Congressman Garjola at Congressman Lebiste. Kabayan, kailangan may barik-barik para magkasundo Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Banggitin ko lang Lakay, biyaheng Mindanao ngayon. Oo nga pala. Pangulong Marcos. Anong schedule ng Pangulong Marcos ng araw ng Huwebes? Papuntang Mindanao Lakay, mag-i-inspeksyon sa Davao River Bridge o ang Bukana Bridge sa Davao del Sur na bahagi ng proyekto ng DPWH sa ilalim ng programang Build Better More. Yung nasabing tulay ay tumatawid sa Davao River sa pagitan ng Coastal Bay area ng Davao City. Aba, gawa na ba yun? Bayad na ba yun? Ayan, hindi ba standard ang mga ginamit doon? Malalaman natin mamaya Lakay dahil i-inspection yan ng presidente. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Let mula sa Malacanang.